Amen. So pinagpala pong umaga sa ating lahat. Isa pa nga pong pinaka-the best po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Sino po dito na bless sa ating worship? Itaas ang kamay. Amen. Hallelujah. Talaga pong nandito po ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Gusto ko po yung mga 10:30. Energetic daw po kayo. Amen po ba? Amen. Yan. So, ngayon pong umagang ito, nasa pangalawang week na po tayo ng ating pinag-uusapan that able to accelerate. Kung last week po, pinag-usapan po natin yan together with Pastora Rose po, ang spiritual acceleration. So, ibig sabihin po nito, when there's acceleration, may gusto po tayong ma-aim. May gusto po tayong ma-level up. That's why, church, today po, we will talk about growth in maturity. Tignan mo nga po yung katabi mo, kung araw-araw nagmamature. Yan. Amen po ba? So before that po, can we just close our eyes and bow down our heads today? Hallelujah. And just invite the presence of the Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin, Jesus. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, nakikita na namin, Panginoon, nararamdaman na namin ang presensya mo, Panginoon. And Father, we pray, Lord God, as we listen, Lord God, to your word, O God, Lord, tumimo, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, sa puso at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi mo hahayaan na may lalabas sa lugar na ito na wala kang binabago, Panginoon, mula harap hanggang likod. Lord God, Lord, you're gonna change us, you're gonna mold us, Lord God, to be more like you, O God. Lord, maraming salamat. Holy Spirit, be upon this place. Itago mo lamang po ang iyong lingkod sa iyong Panginoon, likuran, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. So ngayon po, pag-uusapan natin, if we want spiritual acceleration in our lives, sa lakad po natin sa Panginoon, dapat po, we must have also to grow in maturity. Ibig sabihin po, yes, God is able. Pinanghahawakan po natin yan. Tama po ba? That God is able in our life. Kaya lang po, yes, God is able to do mighty things in our lives, pero kasunod po nito, yung acceleration sa buhay po natin. Kailangan po makita sa atin na nagbabago po tayo. Kasi bakit po? Mahihirapan po tayo makita yung bagay na ginagawa ng Panginoon kung tayo po mismo wala pong nakikita sa ating pagbabago. Ibig sabihin po, kasi habang dumadaan tayo sa journey po natin sa Panginoon, hindi po pwede na hindi nagmamature yung katabi mo. Walang pinagmaturan sa lahat ng aspeto ng buhay. At kapag sinabi po na nag-mature tayo, ibig sabihin po, may natutunan tayo. May nababago. Manababago po, patungo sa wangis ng Panginoon. Gumaganda. Tingnan mo nga po yung katabi mo, gumaganda ba yan? At pumapogi. Yun, nag-e-evolve. Why? Because growing up is an essential part of the life of a follower of Jesus. Kailangan po pala, parte po pala. It's a part of our life to grow. In our life, sa anumang aspeto ng buhay po natin. Kaya nga po, familiar po ba tayo sa stages of human development? Alam po natin yan, familiar po tayo dyan. Ibig sabihin, dinadaanan po natin. Tignan po natin, ano daw po yung mga stages of human development. Una, so, pumapasok po dito, syempre, prenatal. Ito po yung nasa sinapupunan pa po tayong lahat. Meron po bang hindi dumaan dito sa sinapupunan? Amen, lahat po tayo dumaan sa sinapupunan. So, pangalawa po niyan is infant. So, dito na po pumapasok yung mga bata na 1 to 2 years old. Ibig sabihin, dinadaanan po ba natin? Amen. Meron po ba ditong hindi naging 1 to 2 years old? Pagkasilang 40 years old agad? Wala po. Ano po kasunod? Childhood. Dito po pumapasok yung 3 to 5, early childhood, 3 to 5 years old. Tapos sumunod po niyan yung middle childhood. Pumapasok po ang 6 to 11 years old. So ito po yung mga nakikita po natin mga bata dyan. And here comes the adolescence. Dito po natin nakikita physically nag-change ang katawan, body build, kung baga, sa nakikita po natin o mas alam po natin, puberty.
Dito po pumapasok po yan. Ito pong stages ng human development. Konting ano lang po tayo. Trivia, psychology. Yan. So ano po sunod yan? Dito na po papasok ang adulthood. Ayan. Ibig sabihin po, dito na po yung mga 20s, 30s, 40s, hanggang sa nag-late adulthood na po ang bawat isa po sa atin. Ibig sabihin po, no, we all have stages. May pinagdadaanan po tayo. Dinadaanan natin. Kaya lang po, may mga pagkakataon po na akala natin, when we reach this certain age, nagmamature na rin po tayo. Tama po ba? Because believe it or not, church, age then does not really define adulthood. Hindi po nakabase sa edad natin yung maturity po natin. Kasi aminin po natin o hindi, meron pong mga tao na matanda na pero bata pa rin mag-isip. And sometimes, yun nga po, katulad na sinabi natin, adults act like children. Marami po kong kilala na bata pero matured mag-isip. Matanda pero bata, parang bata mag-isip. Pero I do believe wala po niyan dito sa loob ng simbahan natin. Amen po ba? Amen. And just as growing into adulthood, it takes a significant step. Ibig sabihin po, may stages po. Ganun po yung pag-grow po natin into maturity. Kasi why? You're becoming spiritually mature as we walk with Christ. Ito po yung goal natin eh. Ito po yung ginugol natin to become more mature sa bawat lakad po natin sa Panginoon. Kasi pwede po na hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo nagmamature. Pwede nga tagal-tagal na natin naglalakad sa Panginoon, pero konting pagsubok lang, konting testing lang, hindi pa rin po tayo matured enough to deal with that. Kaya nga po, as we walk in God, as we walk with God, kailangan po, nababago po tayo every day. Sabihin mo nga po sa katabi mo, nababago. So basahin po natin, ano po ang passage natin? Basahin po natin, Ephesians chapter 4, verses 11 to 16, the Passion Translation. So babasahin po natin ang alternate, okay lang po ba? So ako po una magbabasa, verse 11 po. And He has appointed some with grace to be apostles, and some with grace to be prophets, and some with grace to be evangelists, and some with grace to be pastors, and some with grace to be teachers. Ano po sabi po dun sa verse 12? Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! As they do? Pagdating po ng verse 13, these grace ministries will function until we attain oneness into the faith, until we experience the fullness of what it means to know the Son of God. And finally, we become one into a perfect man with the full dimensions of spiritual maturity and fully develop into the abundance of Christ. Basahin pa po natin, verse 14. 1, 2, 3, go! Wow! Nor? Sabi pa po dun, verse 15, sabi po dito, verse 15, but instead, we will remain strong and always sincere in our love as we express the truth. All our direction and ministries will flow from Christ and lead us deeper into Him, the anointed head of His body, the church. Pagdating po ng verse 16, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! So, ibig sabihin po, ito pong passage po na ito, pinag-uusapan po niyan is all about the gifts of the spiritual leaders. Ano po doon? Some of them are called to be pastors, apostles, and all. Pero pinag-uusapan din po dito yung importance of maturity,
loving, being unified in our Christianity. Kasi po kung gusto po natin mag-accelerate sa buhay po natin, sa paglakad po natin sa Panginoon, makikita po pala dapat na we mature, we love, we are unified. Growth in maturity is a process that we cannot skip. Hindi po natin pwede lang basta hakbangan. And just like as the stages of the human development po, hindi po pwedeng isa po doon, mamiss po natin. Tama po ba? Pwede po bang pagkasilang nyo po, infant, tapos adulthood agad? Hindi po pwede po yun. Ibig sabihin, hindi po tayo nagmamature. Why? Why do we need to talk about this? Why do we need to grow in maturity? Bakit po? Because this is what God wants us to be. Gusto po ng Panginoon na mag-grow po tayo. Basahin po natin, Matthew chapter 5, verse 48. Sabi po doon, 1, 2, 3, go! Sabi po doon, perfect. Tignan mo nga po yung katabi mo, perfect po ba yan? Tama po ba ang pagkakagawa ng Panginoon sa ilong niyan? Amen? Sa mata? Sa bibig? Tama po ba? Pero yung sinasabi po ditong perfect, hindi po pag sinabi, ay, ang perfect mo na. Hindi ganun po, no? Ang sinasabi po ditong perfect, no? It means it is a present progressive. Ibig sabihin po, current action. In progress, nagiging perfect. Tignan mo po ulit yung katabi mo. Tignan mo ulit, mata sa mata, ilong sa ilong, bibig sa bibig, unyo lang po hingahan, no? Makikita po natin, ibig sabihin po, present progressive means unfinished action. May ginagawa pa, may fino-form pa. Kaya pala po, hanggang ngayon, hinuhulma pa rin po tayo sa wangis ng Panginoon. Kasi bakit? May kailangan pang ayusin, may kailangan pang tapyasin. Kaya nga po sabi dun sa Ephesians 4, chapter 4, verse 13, sabi po dun, a perfect man with the full dimensions of spiritual maturity and fully developed into the abundance of Christ. Ibig sabihin po, as we walk with God, hindi po pwedeng hindi tayo nagmamature. May gustong ayusin po ang Panginoon sa atin. May gustong tapyasin ang Panginoon sa atin. Kasi bakit po? Bakit kailangan? Sabi po doon, Hebrews 6 verse 1. Tingnan po natin. Hebrews chapter 6 verse 1. Sabi po dito, basahin niyo po. 1, 2, 3, go! Not playing again. Sabi po dito, sabi po sa Bible, iiwanan daw po natin yung mga elementary doctrine for us to go onto maturity. Bakit po? Kung ito po pala yung gusto ng Panginoon sa atin, so paano kapaaraanan po tayo magmamature? Paano kaparaanan po gusto ng Panginoon na pagmaturin po tayo? Number 1 po, pag-uusapan natin, God uses pressure to teach us responsibility. Bakit? Totoo po ba, kapag dumadaan po tayo sa pressure, mas nakikita mo po yung ugali ng katabi mo? Mas nakikita mo yung kung gaano ka-irritable yan. Mas nakikita mo, lumalabas ang attitude. Ay, nakarinig na po ba kayo, ay, attitude ka dyan? Mga ganon po, no? Kasi lumalabas ang character. No, kapag nape-pressure. Kasi bakit sabi po, Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Basahin po natin yan. 1, 2, 3, go! With no understanding. Of every day. Wow! Sabi po doon, kapag po pala dumadaan ka ng pressure, nagkakaroon po, tinuturuan ka ng responsibilidad ng Panginoon. So, sabi po dito sa verse, so, be careful how you live. Totoo po ba? Kapag dumadaan tayo sa pressure, doon po natin nakikita, doon po tayo mas nagiging responsable. Ang bilis natin gumawa eh. Ang bilis natin gawin yung mga bagay-bagay. And as we walk in our journey with God, hindi po pwedeng hindi po tayo mag-iingat kung paano po tayo mamumuhay. Matured my sense of responsibility, kaya lumalabas po yung pressure.
Pressure saan? Pressure sa trabaho, pressure saan po? Sa deadline, sa school, sa family. Pwedeng nape-pressure po tayo sa mga bagay, sa mga problema po natin. That's why God builds us and teaching us na Lord, na itong sitwasyon na to, nape-pressure man ako, but it teaches us a responsibility. Minsan po kasi akala lang natin, dinadagdagan, napupuno lang po tayo ng responsibilidad. Pero hindi po natin nakikita, pinagmamature lang po tayo ng Panginoon. The way tayo mag-isip, the way natin i-deal yung mga bagay na dinidil po natin around us. How should wise people live and act? Pinagmamature po tayo. That's why ang maturity po, ang kaakibat po niyan ay may responsibility o responsibilidad. Paano mamuhay, kumilos ng naaayos sa wangis ng Panginoon? Kasi gusto po ng Panginoon na kahit dumadaan tayo sa pressure, makikita at makikita pa rin po sa atin na Kristiyano tayo. Na kahit na lahat ng tao natataranta na, lahat ng tao alam niyo po yun, hindi na alam yung gagawin, but still, dahil alam po natin that we grow in maturity, na Lord, kahit ano pang pinagdaanan po namin, Lord, we know na, Lord, may tinuturo ka lang sa amin. Pressure, kaya nga po sinasabi dun sa verse, so be careful how you live. Kasi pag dumadaan na po tayo dun sa mga ganong aspeto, makikita at makikita po kung ano po ba talaga ang pag-uugali po natin. Pakiramdam natin, wala ng sense. Pakiramdam natin, nahihirapan na tayo, punong-puno na tayo. But believe it or not, God is just using that moment to teach us a lesson para mas lalo po tayo mag-mature. How we can handle pressure. Di ba lagi po yan, pag ini-interview ka na, o paano na pag may pressure, paano mo yun? How you will handle pressure. So, di ba po kailangan, alam po natin yon. So, paano pa po? Ano po ulit yung number 1? Paano daw po natin? Sa paanong kaparaanan po tayo pinagmamature ng Panginoon? Number 1 po, ano po ulit? God? Responsibility. Pangalawa po, ano po ang pangalawa? God uses problems to teach us character. Ang maturity po, parte po niyan ay problema. Sino po dito walang problema? Wow! Yes, wala po kayo. Wow, Lord. Hindi po, mali po. So, alam ko po, sino po dito talagang pinagdadaanan mo ang mga problema? Sige, taas po kamay. Amen! Amen! Bakit po? Parte po pala yan ng maturity. Why? Because problems will teach us to change our character. Sino po dito? Alam mo, dumadaan ako, Lord, sa problema, pero Lord, tinitest din ang character po natin. Maturity, sabi po kanina, may kaakibat na responsibility. Maturity, may kaakibat na character. Kasi malaki po ang impact kapag sinabi po nating character. Kasi tinitignan po yan yung mga taong nakapaligid sa atin. Tinitignan kung paano ka magsalita, tinitignan kung paano ka mag-act, tinitignan kung paano ka mamuhay, nasa pulpito ka man o wala, tinitignan po. Kailangan dumaan at kailangan daanan yung problema para ma-build po sa atin yung character na gusto po ng Panginoon sa atin. Akala lang natin, binibigay lang ni Lord ng basta-basta yan. Akala lang natin, pag may problema tayo, gusto lang natin, Lord, pwede ba ayusin mo na lang lahat? Ayusin mo na lahat, ikaw na. Pero hindi po natin nakikita na may inaayos ang Lord, kaya niya pinapadaan sa atin yung mga problemang ito. And you know what I've learned po, no? Kapag paulit-ulit ka dun sa problemang yon at hindi ka natatapos, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo na-overcome. Ibig sabihin at yun pa rin, Lord, ito pa rin ako, nandito pa rin ako. It means there's something that you need to change. Kailangan may baguhin. Ibig sabihin po, kailangan matuto tayo. Ano po sabi? Romans chapter 5, verses 3 to 4. Pinoy. Sige po, unahin po natin yung English version. Sabi po dyan, and not only this. Ano po sabi? Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
pressure, troubles, spiritual maturity, hope and confident assurance of eternal salvation. Pag binasa po natin, tignan po natin, Pinoy version. Meron po ba tayong Pinoy version? Ang sabi po dito sa Pinoy version, hindi lang yan. Natutuwa rin tayo kahit na may problema tayo. Sino dito? Masaya ka na may problema ka. Amen? Amen. Sabi po dito, kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Verse 4 po, ano sabi po? Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay. Ang alin po? Character natin. At nagbubunga to ng pag-asa. Kaya pala, dumadaan yung katabi mo sa problema. Kasi God wants us to be molded. Maayos yung character. Sabi po doon, kahit na may pinagdadaanan, masaya rin po ba yung katabi mo? Tignan mo nga po, hindi lang po natin alam, pangiti-ngiti lang po yan. Pero may pinagdadaanan po yan. Kumakamay-kamay lang po yan. No? Nag-welcome po yan. And even the worship team, mukha po silang okay, but may mga dinidil din po sila on their own. So, ibig sabihin po, no? Natutuwa, sabi po doon, natutuwa rin tayo kahit na may problema tayo. It produces, it teaches us this character. Kapag naayos yung character natin, kapag pinapaayos natin yung character natin sa Panginoon, ano po ang mangyayari? Dito po pumapasok ang Ephesians chapter 4, verse 14. Ano po sabi? And then, our immaturity will end, and we will not be easily shaken by trouble, nor led astray by novel teachings and by false doctrines of deceivers who teach clever lies. The moment na patuloy tayong dumadaan ng pressure, ng problema, mas pinagmamature ng Panginoon yung katabi mo. Amen po ba? Amen. Sige po, pinaka-the best po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. So dahil ganoon pong kaparaanan, sabi ng Lord, God uses this pressure to teach us the responsibility. Pangalawa, God uses the problems, lahat ng problema na pinagdadaanan natin, to teach us what? Our character, para mas lalo pong ma-mold into Christ-likeness. Pangatlo, at last point po ito, pangatlo, God uses people to teach us how to really love. Susubukin at susubukin po tayo pagdating sa pagmamahal. Kapag nagmamahal ka, the more na mas nagmamatured ka. Bakit po? Because this is how you're gonna deal, you're gonna interact sa mga tao pong nakapaligid sa atin. How we respond, how we show our love towards them. Kaya mong magmahal kahit na mahirap pa yang mahalin. Tama po ba? Tignan mo nga po yung katabi mo, mahirap po ba yan mahalin? Opo, may mga times po, palasagot po ito. Opo, may mga times po, matigas po ang ulo niyan. Amen? Dumaan po tayo dyan. May mga times, nagdi-disobey po din yan. Pero, sinasabi ng Panginoon, ako po, never na never ko po itong makakalimutan. Kasi talagang, alam mo po yun, parang sinampal ni Lord sa akin itong verse na to na parang, hindi mo mahal yan namimili ka na mamahalin Tingnan po natin, basahin po natin. John chapter 13, verses 34 to 35. Sabay-sabay po natin basahin Pinakamalakas po. 1, 2, 3, go! A new commandment. Sabi po dito, verse 35, ito po yung pinakamasakit By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dati, hindi mo naman kayang magmahal. Dati, hindi mo kayang mahalin
yung asawa mo. Minsan may mga pagkakataon na dumadaan kayo sa pagsubok. Pag dumadaan na kayo sa pagsubok, gusto mo nang iwanan. Tapos sa mga life group leader po, pag may mga times na ang tigas-tigas na ng ulo ng mga hinahawakan mo, gusto mo, Lord, bakit hindi mo na lang to anuhin? Ikaw nang bahala dyan. Sinusukuan mo na lang. Pero sabi po ng Panginoon, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi mo lang mamahalin yan kasi may nabe-benefit sa'yo. Hindi mo lang mamahalin yan kasi mabango yan. Hindi mo lang mamahalin yan kasi same tayo eh. We flock together. Mga ganun po, di ba? Hindi. Mamahalin mo yan kahit na napakahirap mahalin yan. Kasi habang lumalakad po tayo sa Panginoon, we mature in what? Understanding. Tama po ba? Mas nagiging malawak yung pangunawa natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Mas nauunawaan mo na how to be patient. Mas nauunawaan mo na ang fruits of the Holy Spirit. Dapat dumaloy sa'yo ang pagmamahal, ang kaligayahan, ang kabutihan. Ano pa po? The more we mature in our Christianity, dito po pumapasok, lumalawak din po ang discernment natin. Conviction. Alam mo na, nararamdaman mo na ang mali at tama. Alam mo na kung anong dapat gawin. Ito dapat, Lord. Ito dapat ang gawin. Ito ang mali. Ito ang tama. Ano pa po? The more na malakad tayo sa Panginoon, we mature in what? Stability. Mas nagiging stable ka na. Hindi ka na pabago-bago ng isip. Ngayon, Lord, magkukumit ako. Bukas, hindi na. Ngayon, Lord, week, nandito ako sa church. Sa susunod, wala na. Hindi ka na po pabago-bago. Stable na. When you commit. Ano pa po? We mature in compassion. Compassion sa kapwa mo. Compassion sa mga taong nakapaligid sa'yo. That's why, ano po sabi? 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Basahin po natin. Nasabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sabi po dun sa verse, for we remember before our God and the Father how you put your faith into practice. Kaya ka nagmamature, kaya ka nagmamahal, kaya nababago ang karakter mo, kaya nababago yung perspective mo, because you know, hindi lang dahil sa mga tao nakapaligid sa'yo, it is because the love of Jesus, sabi po doon, how your love motivates you to serve others. It is the love that will motivate you to understand, to minister. Kaya patuloy yung acceleration. Kaya patuloy na umaangat. Kaya mong mag-mature when you know rightly how to respond to difficult people. Kaya mong mag-mature kasi alam mo how to deal with these difficult people. Kasi minsan tayo rin po, minsan sa buhay natin naging difficult people din po tayo. Tama po ba? At bago ka pa po pumasok sa loob ng church na ito, difficult people ka na, mahirap ka nang mahalin. But look at you now. You are growing. Nagmamahal, minamahal, at patuloy na minamahal ng Panginoon. Sometimes, God will allow us to be with these people. Hirap, Lord. Hirap mahalin. Mahirap pakisamahan. Mga tao na hindi totoo sa'yo. Mga tao na makakasakit sa'yo. Mga tao na kukontrahin ka. Mga tao na babatuhin ka ng kung ano-anong salita. God allows this in order for us to be matured. Inaalaw ng Panginoon na dumaan ka dun sa sitwasyon. Dumaan ka dito sa mga taong to. How you gonna deal with them? Para mas lalo tayong mag-mature.
sa pinapalakaran ng Panginoon. Makukuha po pa rin pa ba natin silang mahalin? Yes. Why? Sabi po dun sa verse, we can only do it when we make love our motivation. Kaya mo nakukuha, kaya ka mas lalo nagmamature, it is because of the love of Christ. Yung motivasyon mo, love of Christ. Sapat na, Lord, yung pagmamahal mo para lumakad ako into maturity. Ano po sabi? Romans chapter 12, verses 16 to 18. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Hindi ka lang makikisama sa mga tao na pakiramdam mo, ang immature niyan, hindi ko na dapat yung pinakikisamahan. Sinasabi po dun sa verse, it depends on you. Nasa sa atin pa rin po pala yung desisyon. If we're gonna grow, if we want to be matured enough. Kasi, sabi po dun, live in harmony with one another. Sa Pinoy version, basahin po natin. Verse 16, maging concerned kayo sa isa't isa. Concerned po ba kayo dyan sa katabi mo? Huwag kayong mayabang. Tanggapin nyo kahit ang simpleng gawain. Huwag nyo yun isipin na ang galing-galing ninyo. Verse 17 po, sabi po doon, kahit ginawan kayo ng masama, huwag nyong gantihan. Gawin nyo kung ano ang mabuti sa tingin ng lahat. Verse 18, hanggat kaya nyo, pakisamahan nyo ang lahat ng tao. This is how we will grow. Kaya ka nakakaabot ng mga tao because you know the love of Christ. Growth in maturity must be our goal. Baka kasi ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pero konting corrections, konting kibot, nasasaktan agad tayo. Maalis agad tayo. Babackslide agad tayo. Nasabihan ka lang, nakorek ka lang, na para naman sa ikakabuti mo, inalisan mo na agad ang church. But you know what, church? Growth in maturity must be our goal. I hope and I declare po, church, today, we will all grow in maturity. Hindi lang sa ngayon, but hindi lang po leaders, but all the members in the church, we will grow in maturity. Pwede po ba ngayong umagang ito, tatayo po tayo sa Panginoon. And just continue to contemplate the Word of God today. Patuloy na, Lord, kausapin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Lord, continue to change us. Pwede po ba ngayong umagang ito magpasiyasat po tayo sa harapan ng Panginoon? Lord, kung may nakikita ka, Panginoon, na mga bagay na hindi nakakalugod sa'yo, Jesus, Lord God, Lord, change me. Lord, tanggalin mo po, Panginoon. Tanggalin mo po lahat, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa'yo, O God.
Hallelujah. Come on, just continue to talk with the Lord right now. Holy Spirit, continue to flow in this place. Lord, hindi namin kaya magbago ng tao, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Just one touch from you, oh God, will change everything. Sa lahat ng mga nagdi-desire ngayong umagang ito, to be changed, to be molded by God, just continue to open your hearts. Continue to open your minds to the Lord. Hallelujah. Shiyalabahan, dalabahan, 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 dalaba. Shiyalabahan, dalabahan, dalaba. Yes, may mga times dumadaan tayo sa pressure. Dumadaan tayo sa problema. Dumadaan tayo sa mga part na ayaw na natin, Lord. Gusto na naming sumuko, Panginoon. But Lord, today, church, let us continue to submit. Let us continue to offer our hearts before the Lord. Na Lord, here is my cry, Panginoon. Lord, ito yung puso ko, Panginoon. Lord, puso, Panginoon, na handang magpabago. Puso, Panginoon, na handang mag-serve sa'yo. Puso, Panginoon, na Lord, kaya, Panginoon, na mahalin yung mga taong nakapaligid sa amin. Hallelujah, Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Yes, Lord, Lord, hindi naging perpekto, Panginoon, yung buhay namin, Panginoon. Marami na kami na pagdaanan. But Lord, today, we want to commit our lives to you, Jesus. Puso, Panginoon, na naririto. Ito mga tao, Panginoon, na naririto. Lord, we just want to offer our lives to you, Lord. Buhay, Panginoon, na handang magpabago sa iyo. Hallelujah, Jesus. Shiyalabahan, dalabahan, dalaba. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Come on, sing it out to the Lord. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Sing your worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Hallelujah. Open up Shiyalabahan, dalabalabalabalabalabalabalabalaba. show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Come on, all the people of God, let us all sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me. Come on, pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? Around me. Holy, there is no one like There is you. none beside There you. is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to go. Come on, let's sing together. Sing holy, oh Jesus.
people of God. Upon your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be And I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, And I will put my trust in you alone. and I will not be Shaken. Shiyalabahan, nalabalabalabalaba. Lord, patuloy Panginoon ngayong umagang ito. We will continue to build our lives to you, Jesus. We build in the firm foundation, Panginoon. As we grow in maturity, Panginoon, Lord, Ikaw, Panginoon, na makita sa buhay ng bawat isa sa amin, O Jesus. Lord, patuloy, Panginoon, change us. Tapyasin mo po, Panginoon, ang mga bawat tabat tapyasin, Panginoon. Lord, lahat ng pride, lahat ng ego, Panginoon. Lord, tapyasin mo po. We rebuke it in Jesus' name, O God. Lord, lahat ng mga humaharang in order for us not to grow in maturity, Lord, tapyasin mo po, tanggalin mo po. We rebuke it in Jesus' name. Shiyalabahan, nalabalabalabalabalabalabalabalaba. Come on, we will all pray together. Shiyalabahan, nalabalabalabalabalabalaba. Lord, shiyalabahan, nalabalabalabalaba. We don't want, Lord God, yung dating kami, Panginoon. We want to grow more, grow more, grow more, deeper, deeper, oh Jesus. Shiyalabahan, nalabalabalabalabalabalaba. Come on, if you want that, church, pwede po ba nating itaas ang dalawang ating kamay sa Panginoon? As a sign na, Lord, eto ako, Lord, I wanna know you more. I wanna grow in maturity, Lord. Shiyalabahan, nalabalabalaba, tama na, balag sibuyas. Shiyalabahan, nalabalo, we wanna commit. Shiyalabahan, nalabalabalabalabalabalaba. Hallelujah, Jesus. Shiyalabahan, nalaba. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will, come on, all the people of God, be shaken. and I will build my life upon your. Come on, just commit your life to the Lord. It is a firm foundation, And I will put my trust in you. Come on, lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. And I will. build my life upon Kung sa pinakamalakas na tinig na may alay mo sa Panginoon. It is a Firm foundation, and I will put my trust in you alone. and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are. Fill me with your heart and lead me. Come on, just sing with all of your heart today. Holy, There is no one like you. there is none beside you. Open up my eyes And show us, oh God, wonder.
Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito for reminding us about your word. Lord, naniniwala kami, Panginoon, as we leave this place, dala-dala namin, Panginoon, yung mga bagay na aming natutunan, Panginoon. Indeed, God, you use pressure, you use, Panginoon, yung problems, you use people, Panginoon, para kami, Panginoon, ay maging kagaya mo, Panginoon, to become like you. Lord, naniniwala kami, Panginoon, that every circumstances, pinapangyari mo, Panginoon, to become mature ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong lingkod na ginamit. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang gawa ng kanyang mga kamay, Panginoon, ay patuloy na i-bless mo. Saan man siya pupunta, Panginoon, maging pagpapala ang kanyang buhay. At ang aming panalangin, Panginoon, mas marami pa siyang maabot para sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Let's all lift up our hands to the Lord this morning and let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord give you hope, peace, love, and joy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, ang pinaka-the best clap of praise. Hallelujah! Hallelujah! Tapos na po ang ating gawain sa umagang ito. Kamayan po natin ang bawat isa na may ngiti po sa ating mga labi. Continue to shine for Jesus. See you on next Sunday. God bless you all. Salamat po sa inyong lahat. Glory to God. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.